Umalis si Dorian sa kolonya pagsikat ng araw. Ang hangin na may dalang alat ay humahampas sa mga tulay na kahoy na umuugong sa bawat hakbang niya. Nasa tingin niya ang tigas ng bagong lupang tinitirhan nila, isang mundong hilaw kung saan lumalaki ang bawat bata sa pagitan ng mga alon at takot sa mga armedang kaaway. Mula pagkabata natutunan niyang ang dagat ay tagapag-ingat ng mga lihim ng patay. Sabi ng matatanda may mga traidor na agos mula sa malayo at mga bagyong sumisilang ng walang babala. Sa mga tubig na ito naghahari sa takot ang hari ng mga pirata. Naniniwala si Dorian na ang taong iyon ang Some sa kanyang pamilya. Matagal nang nabubuhay ang kolonya sa banta ng mga barkong mula sa silangan. Gusto ng kontinente sakupin ng bagong mundo para sa bihirang kahoy at natural na daungan nito. Pinuprotektahan ng malayang flota ang mababangis na baybayin gamit ang mga makabagong barko na dinisenyo para hamanin ng hangin at mga konyong kalaban. Ilang taon niyang pinagmasdan ng mga maiitim na silwetang umaalis patungo sa abot tanaw. Pinangarap niyang maging bahagi noon, hindi para sa gloria kundi para sa puot na kumakain sa kanya mula pagkabata. Ang galit ang naging tanging guro niya hanggang sa ito ang naging pinakamapagtitiwalaan niyang lakas. Ngayong araw sasakay siya sa isang 3 mast ng malayang flota. Ang mga layag na kulay indigo ay pamapalo sa simoy. Ang barko ay may mga umiikot na torreta at matitibay na grapple gear, pamana mula sa mga dating malalayang pirata na bumuo ng bagong uri ng hukbong dagat sa mga tubig na hindi pa ganap na tuklas. Tahimik siyang pinagmamasdan ng mga marinero. Nakikita nila ang isang binatang matatag ang tindig, hinubog ng pagawaan ng barko at araw-araw na pagsasanay. Hindi pinapansin ni Dorian ang mga tingin nila. Ang dagat lang ang nasa isip niya, sigurado na kung saan man sa malayo ay nandoon ang taong dapat niyang pabagsakin. Naalala niya ang araw na ikinwento ng ina ang pagkawala ng kanyang ama. May tigas ang mga salitang iyon na parang bagyo. Hindi hinanap ni Dorian ang mga detalye. Para sa kanya iisa lang ang may sala sa dagat. Kailangan mamatay ang hari ng mga pirata para maganap ang hustisya. Pag-angat ng angkla, naramdaman ni Dorian na nawawala na ang kolonya sa likod niya. Bumubukas ang karagatan na parang tadhana na hindi na matatakasan. Hindi pa niya alam na bawat alon ay may dalang nakatagong katotohanan at ang paghihiganti niya ay magdadala sa kanya ng mas malayo kaysa sa iniisip niya. 25 taon bago ipanganak si Dorian, mas masalimuot pa ang dagat ng kanluran kaysa ngayon. Ang mga rutang pandagat ay parang guhit ng kapalaran na tanging mga barkong siyentipiko lang ang naglalakas loob daanan. Naglalakbay noon si Maylis sakay ng isa sa mga iyon, walang kamuwang-muwang sa panganib na papalapit. Sakay ng barko ang mga iskolar mula sa kontinente na nag-aaral ng malalalim na agos. Hinahanap nila ang paraan para unawain ang dagat at kalaunang sakupin ito. Sa mga panahong iyon hindi pa nauunawaan ng kontinente ang tunay na lakas ng pirate coalition, iniisip nilang kalaban lang nila ay mga pangkat na walang ayos. Umaga ng pagsalakay payapa ang dagat sa paraang nakalilin lang. Mabagal ang takbo ng barko hinihila ng banayad na hangin. Pinagmamasdan ni Maylis ang abot tanaw, hindi iniisip na may mga maiitim na layag na dahan-daang lumilitaw. Sa mga layag na iyon sakay ang mga piratang pinamumunuan ng hari ng mga pirata. Nang tumama ang anino ng mga kaaway sa tubig, huli na ng maintindihan ng kapitan. Gumamit ang koalisyon ng marahas na taktika na minana mula sa mga sinaunang corsair. Dumadating sila sa likod ng hangin, sinasamantala ang bigat at armor ng mga barko nila para durugin ang anumang pagtutol. Walang depensa ang siyentipikong sasakyang iyon. Ang unang mga putok ay bumasag sa hull na parang hinog na prutas. Kumalat ang takot sa mga deck habang lumalapat ang usok ng mga kanyan sa hangin. Nakita ni Maylis ang ama niyang pilit inililigtas ang mga instrumento at dokumento na para bang may pag-asang mabuhay ang kaalaman kahit may dumarating na kalupitan. Mabilis natapos ang pagsalakay. Umakyat ang mga pirata sa barko na halos walang laban. Hinanap nila ang anumang kayamanan o impormasyon na maaaring ipagbili, pero nakita lang nila ang isang pangkat ng takot na iskolar. Walang awa ang koalisyon sa mahihina. Nalaglag ang mga katawan sa dagat, tahimik at parang binura ng tuluyan. Natangay si Maylis palabas ng barko sa gitna ng kaguluhan. Inangkin siya ng dagat na may nakakakilabot na lamig. Sa paligid niya lumulutang ang mga pira-piraso ng barko na parang mga bahagi ng mundong bigla niyang nawala. Nawala ang kanyang ama sa mga alon at ang sigaw niya ay nawala sa hangin. Mag-isa siyang napadpad sa isang improvised na bangka. Sinusunog ng araw ang balat niya at parang hinihila siya ng dagat pabalik sa lumulubog na barko. Akala niya doon na siya mamamatay sa panahong iyon kung kailan nabasag ang kanyang kapalaran, hindi alam na ang araw na iyon ang magbabago sa buong kasaysayan ng mga dagat. Lumaki si Dorian sa magaspang na baybayin ng bagong mundo, malayo sa mga alitang Some sa karagatan. 25 taon ang nakaraan.
Bata pa ang kolonya at lantad sa panganib, itinayo sa mga lupang hindi pa naabot ng tao, kung saan ang kahoy mula sa sinaunang mga gubat ang ginamit upang gumawa ng mga barkong lalong bumibilis. Maaga pa lang, natutunan na ng mga bata roon ang tigas ng buhay. Sila ay sinanay humawak ng mga lubid, umakyat sa mga palo, at mabuhay sa biglaang bugso ng hangin na humahawi sa abot tanaw. Walang iniaalok na lamang ang bagong mundo. Ipinapataw nito ang walang patid na pagbabantay na para bang sinusubok ng dagat ang loob ng bawat kaluluwa. Mabilis na namukod si Dorian. Ang kanyang tingin ay laging nakatuon sa malayo na tila may tumatawag sa kanya araw at gabi. Sinasabi ng mga matatanda na nasa dugo niya ang dagat. Ngunit walang nakaunawa na ang tinging iyon ay hindi bunga ng pangarap kundi ng galit. Maingat na ikinwento ng kanyang ina ang tungkol sa kanyang ama. Binanggit niya ang isang lalaking nawala sa isang marahas na paglusob, biktima ng kalupitan ng hari ng mga pirata. Ang mga salaysay na iyon ay nag-iwan ng malalim na sugat kay Dorian. Hindi niya nakikita ang dagat bilang isang malayang lawak kundi bilang isang bukas na libingan. Magkakasamang nagtatrabaho ang mga kabataan ng kolonya sa mga pagawaan at bantayan. Doon hinubog ni Dorian ang kanyang lakas. Kasama sa pagsasanay ang pagbubuhat ng mabibigat na karga, paglangoy laban sa marahas na agos, at pagkukumpuni ng mga sirang hull matapos ang madalas na bagyo sa kanlurang baybayin. Tuwing gabi, pinagmamasdan niya ang mga barko ng malayang hukbong dagat na bumabalik sa daungan. Ang kanilang pinatibay na mga hull ay may bakas ng malalayong labanan. Nagkukwento ang mga mandaragat ng mga sagupaan laban sa koalisyon ng mga pirata. Tahimik na nakikinig si Dorian, hindi kumukurap, hinahanap sa bawat salita ang saysay ng kanyang puot. Ang kanyang matigas na ugali ay naghatid ng respeto at takot. May ilan na nakakita sa kanya bilang isang magiging komandante. Ngunit hindi hinahangad ni Dorian ang prestihiyo o isang marangal na kinabukasan. Ang nais lamang niya ay maging sapat ang lakas upang harapin ang dagat, hanapin ang hari ng mga pirata, at ipaghiganti ang isang nakaraan na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Isang madaling araw ng pagsasanay nang maramdaman niya na ang tawag ng karagatan ay hindi na kayang tanggihan. Dalangin ng hangin ang amoy ng alat at panganib. Doon niya naunawaan na ang kanyang tadhana ay wala sa kolonya kundi lampas sa mga alon, sa lugar kung saan nagtatago ang katotohanang matagal na niyang hinahabol. Matagal nang inaanod si Maylis nang itulak siya ng mga agos patungo sa isang lugar na bihirang puntahan. Sa mga malalayong tubigan na iyon, tanging maliliit na sasakyang dagat ng mga independenteng pirata ang naglalakas loob na maglayag. Unti-unting lumulubog ang araw at worry-nais siyang lunukin ng dagat sa isang katahimikang walang balik. Doon lumitaw ang isang nag-iisang barko, dumudulas sa pagitan ng mga alon na parang maingat na mandaragit. Ang watawat nito ay hindi kabilang sa kontinente o sa koalisyon. Isa itong independenteng sasakyan, mas magaan at mas maliksi, nilikhang mabuhay ng walang sandigan ng alinmang panig. Sinagap ng madidilim nitong layag ang kahit kaunting hininga ng hangin. Si Ilian ang nasa Taiman. Sanay siyang makakita ng mga labi na iniwan ng malalayong labanan. Sa araw na iyon, napako ang kanyang tingin sa isang marupok na anyong buhat ng bulan ng dagat. Alam niyang buhay pa ito. Hindi madalas ibigay ng karagatan ang ganitong pagkakataon. Maingat siyang iniahon sa barko. Amoy alcaitran at alat ang kubyerta, tatak ng mga sasakyang nabubuhay sa bilis at katahimikan. Binuksan ni Maylis ang kanyang mga mata sa isang mundong agad niyang kinatakutan. Nakita niya ang mga lalaking may mga mukhang hinubog ng pagkatapon at ng kahirapang kaakibat ng pagiging independyente. Pinagmasdan ni Ilian ang dalaga ng may pag-aalinlangan. Madalas mapagbintangan ng mga independyente sa mga krimeng hindi nila ginawa. Nabubuhay sila sa gilid ng mundo, itinakwil ng koalisyon dahil sa mga kasalanang totoo man o imbento. Ang pagtulong sa isang estrangherang mula sa barko ng kontinente ay maaaring magdala ng mga lihim na pagganti. Si Maylis, na nanginginig pa, ay ramdam ang panganib kahit hindi niya ito nauunawaan. Sa kanyang instinct, iniuugnay niya ang mga lalaking ito sa mga bird-ugong Salm-Iris sa kanyang mundo. Sa marupok niyang alaala, iisa lamang ang anyo ng banta ng mga pirata at ng koalisyon. Pakiramdam niya ay bihag siya sa isang kaaway na barko nang hindi alam na si Ilian mismo ay nasaktan na rin ng ganitong mga pagkakamali. Binigyan siya ng tubig ng mga mandaragat at sinubukang pakalmayin siya, ngunit nanatili siyang nanigas sa takot. Tinangay ng karagatan ng kanyang ama at ang kanyang kinabukasan. Ang mga mukhang nakapaligid sa kanya ay tila bahagi ng iisang kaguluhan. Gayunman, ang pagsagip na ito ang unang hiblang nag-ugnay sa kanyang tadhana at sa kay Ilian. Bumaba ang gabi sa independyenteng barko habang muli itong naglayag. Si Maylis, nakahiga sa ilalim ng isang balabag, ay hindi pa alam na babaguhin ng araw na iyon ang takbo ng kanyang buhay.
Sa mga tubigan na malayo sa malalaking ruta, isang marupok na ugnayan ang isinilang, dala ng dagat at ng pagkakataon. Lumakas ang hangin sa daungan ng kolonya ng sumampa si Dorian sa barko ng malayang hukbong dagat. Umalog ang mga hull na yari sa maitim na kahoy sa ilalim ng malalakas na bugso. Ang daungang ito ang pusong tumitibok ng bagong mundo, isang lugar kung saan naghahalo ang mga batang recruit at ang mga veteranong may bakas ng ilang dekadang digmaan. Maingat na inoobserbahan ng mga kapitan ng malayang hukbong dagat ang bawat voluntaryo. Ang kanilang hukbong dagat ay isinilang mula sa desperasyon ng mga dating independyente. Gumagamit ito ng mga teknik mula sa dalawang kontinente, pinagsasama ang mabilis na maniobra at modernong artilyeriya. Alam ni Dorian na ang puwersang ito ang tanging panangga laban sa mga mapanirang armada. Sa pangunahing kubyerta, pumwesto ang mga bagong mandaragat sa anyong kalahating bilog sa paligid ng isang lumang ball na naglalaman ng mga seremonyal na sable. Kailangang hawakan ng bawat recruit ang bakal at manumpa sa harap ng lahat. Ipinapaalala ng tradisyong ito na ang malayang hukbong dagat ay itinatag ng mga ipinatapong tumanggi sa tiranya ng hari ng mga pirata. Nang siya na ang sumunod, ipinatong ni Dorian ang kanyang kamay sa malamig na talem. Hindi niya inisip ang kolonya o ang kaluwalhatiang hinahangad ng ilan. Ang tanging nasa isip niya ay ang nawawalang mukha ng kanyang ama na wala sa apoy ng isang paglusob na paulit-ulit niyang binuo sa isipan mula pagkabata. Ipinahayag niya na hahabulin niya ang mga kaaway ng kolonya hanggang sa dulo ng karagatan. Para sa kanya, ang panatang ito ay higit pa sa isang pangmilitar na tungkulin. Ito ang bunga ng mga taong punong-puno ng tahimik na galit. Nakita ng mga opisyal sa kanyang mga mata ang isang bihirang determinasyon, hinubog malayo sa malalaking lungsod ng kontinente. Tinanggap ng mga mandaragat sa paligid niya ang kanyang panata ng may paggalang. May ilan na naalala ang sarili nilang pag-alis, na udyok ng pagnanais na mabuhay o ng paghihiganti. Inaakit ng bagong mundo ang mga sirang kaluluwa o yaong masyadong palalo upang tanggapin ang kapangyarihan ng kontinente. Likas na napabilang si Dorian sa hanay na iyon ng mga mandirigma. Sa malayo, walang kaalam-alam ang kanyang ina sa kanyang sinumpaang landas. Inaayos niya ang mga taniman sa baybayin at ang mga imbakan ng tubig, iniisip na ang kanyang anak ay patuloy lamang sa pag-aaral. Hindi nagkaroon ng lakas si Dorian upang ipaliwanag ang kanyang mga dahilan. Natatakot siyang tutulan nito ang kanyang pagnanais na maghiganti. Nang itaas ang mga layag at unti-unting lumayo ang daungan, naramdaman ni Dorian ang halo ng takot at pananabik. Bumukas sa harap niya ang mundo, malawak at walang awa. Hindi pa niya alam na ang panatang ito ay magdadala sa kanya hindi lamang sa pakikipaglaban sa kanyang mga kaaway, kundi pati sa pagharap sa sarili niyang kasaysayan. Unti-unting nakabangon si Maylis mula sa kanyang mga sugat sakay ng independyenteng barko. Sa mga sumunod na araw, minamasdan niya ang mga mandaragat ng may palaging pag-iingat. Ang kanilang kupas na kasuotan at eksaktong galaw ay nagsasalaysay ng buhay na ginugol sa pag-survive sa mga gilid ng karagatan, malayo sa anumang opisyal na proteksyon. Nanatiling nasa likuran si Ilian, tahimik na binabantayan ng batang nakaligtas. Alam niya nga mga nawasak ang barko na nagmula sa kontinente ay madalas tumingin sa mga independyente bilang mga kriminal. Ngunit ang mga lalaking ito ay pawang mga itinakwil lamang, pinalayas ng koalisyon dahil sa mga kasalanang minsan ay imbento lamang ng mga makapangyarihan. Ang Pirate Coalition ay may mahigpit na organisasyon na ipinataw ng kanilang hari. Ang sentral na kapangyarihang ito ang kumokontrol sa mga rutang pandagat at walang awa sa pagpaparusa sa anumang anyo ng kalayaan. Ang mga tripulante tulad ng kay Ilian ay hindi kakampi at hindi rin opisyal na kaaway, kundi mga survivor lamang na itinuturing na hindi kanais-nais ng bawat panig. Unti-unting nauunawaan ni Maylis ang katotohanan ito. Ikinukwento ng mga mandaragat ang mga inhustisyang dinanas ng kanilang mga tao. Binanggit nila ang mga arbitraryong pagbitay, mga pantalan na ipinagbawal, at ang mga pangangaso ng koalisyon upang puksain ang mga tumatangging yumuko sa autoridad ng hari ng mga pirata. Ang karahasang ito ay naglantad ng isang katotohanang hindi niya kailanman naisip. Naunawaan niya na ang pag-ataking Iris sa kanyang barko ay hindi gawa ng mga independyente gaya ng kanyang inakala. Ang koalisyon ay tumatarget sa lahat ng may kaugnayan sa kontinente. Ang mundong pandagat ay gumagana sa ilalim ng walang awang mga alituntunin kung saan ang mga inosente ay madalas nadadamay sa mga tunggalian ng mga makapangyarihan. Kalaunan ay ikinwento ni Ilian ang sariling kasaysayan ng kanyang pagkatapon. Tumanggi siya sa isang brutal na operasyon na iniutos ng hari ng mga pirata at siya ay hinatulan na tumakas. Simula noon, namuhay siya sa pagitan ng mga hindi nakikitang hangganan, laging hinahabol, laging handang maglaho bago tuluyang magsara ang bitag ng koalisyon. Naramdaman ni Maylis ang malalim na agwat sa pagitan ng mga itinuro sa kanya at ng tunay na mukha ng karagatan.
Ipinapakita ng mga mapa ng kontinente ang malinaw at organisadong mga ruta, ngunit ang dagat mismo ay sumusunod sa mas matatandang batas, hinubog ng takot, ng survival, at ng kagustuhan ng iilang tyrant. Tuwing gabi, mula sa kubyerta, tinititigan niya ang abot-tanaw na may halong pangamba at kaliwanagan. Hindi na siya isang simpleng pasaherong ligaw. Siya ay nagiging saksi sa isang mundong hindi kailanman naunawaan ng kanyang bayan. Ang katotohanan ito ng mga gilid ang huhubog sa mga desisyong naghihintay sa kanya. Ang barko ng Free Fleet ay umuusad patungo sa gitnang mga tubig nang maranasan ni Dorian ang kanyang unang sagupaan. Maingat na minamasdan ng mga mandaragat ang ibabaw ng dagat. Ang mga bahaging ito ay kilala sa mga hindi nakikitang bahura at mapanlinlang na agos na madalas nagsisilbing patibong sa mga baguhang patrol. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa observation mast. Isang pirate corvette ang papalapit, magaan at mabilis, may itim na layag na nilespag ng dagat. Ang ganitong uri ng barko ay tradisyonal na ginagamit ng mga scout crew ng koalisyon. Bihira silang umatake ng mag-isa, mas madalas nilang sinusubok ang tibay ng kalaban. Tahimik na naghanda ang tripulante. Ang mga umiikot na kanyan ay kinalkalan at ang mga grappling hook ay inayos sa kubyerta. Naramdaman ni Dorian ang pagtibok ng kanyang puso kasabay ng alon. Hindi pa niya kailanman hinarap ang digmaan. Ngunit lumaki siya sa paniniwalang ang sandaling ito ang magtatakda ng kanyang buong buhay. Nang lumapit ang corvette, namangha si Dorian sa liksi nito. Ang mga barkong ito ay idinisenyo upang humagod sa mga alon sa napakabilis na takbo. Ang makitid na hull nito ay nagbibigay daan sa mga likong imposible para sa mas mabibigat na barko ng kontinente. Pinino ng koalisyon ang sining na ito sa loob ng maraming dekada ng labanang pandagat. Ang unang putok ay yumanig sa dagat. Tumama ang bala sa hull ng Free Fleet nang hindi ito nabutas, ngunit ang impact ay umalingaw-ngaw bilang isang marahas na paalala ng realidad ng karagatan. Naramdaman ni Dorian na natunaw ang kanyang takot at napalitan ng malamig na focus. Tumakbo siya patungo sa mga posisyong itinalaga sa kanya. Bumanti ang mga mandaragat. Ang mga kanyan sa gilid ay naglabas ng ulap ng usok na tinangay ng hangin. Tumama ang putok sa corvette sa bandang rail. Isang tipak ng kahoy ang sumabog at bumagal ang galaw ng kalabang barko. Ito ang unang pagkakataong nasaksihan ni Dorian ng isang labanan sa harap ng kanyang mga mata. Iniutos ng kapitan ng paghabol. Umiwas ang barko ng Free Fleet sa tulong ng mga pinatibay na layag. Naabutan nito ang corvette na nahihirapan. Isang maikling boarding ang sumunod. Hindi direktang lumaban si Dorian ngunit manatyagan niya ang bawat kilos. Inukit niya sa kanyang alaala ang mabilis at marahas na anyo ng mundong ito. Nang matapos ang lahat, muling naging tahimik ang dagat. Ang barkong kalaban ay dahan-daang inaanod, neutralisado. Naunawaan ni Dorian na pumasok na siya sa isang bagong yugto ng kanyang buhay. Ang dugong tumulo sa mga tabla ay marka ng kanyang unang hakbang patungo sa paghihiganting matagal na niyang hinahabol. Papunta sa isang liblib na baybayin ng barko ni Ilian nang muling magkaroon ng sapat na lakas si Melis upang makatayo. Minamasdan niya ang abot-tanaw nang hindi nangangahas magsalita. Ang mga araw na ginugol sa barko ay naglantad ng isang mundong kung saan bawat desisyon ay maaaring magpasiklab ng galit ng koalisyon o ng kontinente. Alam ni Ilian na hindi niya maaaring panatilihin si Melis sa kanyang tabi ng matagal. Ang isang survivor mula sa kontinente ay umaakit ng mga tanong at hinala. Ang mga pantalan na tumatanggap sa mga independyente ay nabubuhay sa patuloy na tensyon. Palihim silang nakikipagkalakalan, laging handang burahin ang kanilang mga bakas sa unang senyales ng panganib. Natuklasan ni Melis ang isang pampang kung saan ang ilang nayon ay namumuhay sa pagitan ng lihim at tibay ng loob. Ang mga komunidad na ito sa gilid ng mundo ay nagsisilbing hintuan ng mga itinakwil na tripulante. Pinaghalo nila ang mga tradisyon ng kontinente at ang mga gawin ng dagat na minana mula sa matatandang pirata. Lahat ay tila nakasabit sa marupok na balanse na para bang isang hininga lamang ay sapat upang basagin ang katahimikan. Iminungkahi ni Ilian na iwan si Melis sa isa sa mga kolyadong pantalang ito. Nakaramdam siya ng matinding pag-aalangan. Wala na siyang babalikan. Ang mundong kilala niya ay naglaho sa apoy ng pag-atake. Isa na lamang siyang survivor na hinubog ng dagat at ng pagkawala. Naunawaan niya na si Ilian ay hindi kaaway kundi isang taong hinahabol ng mga puwersang mas malaki kaysa sa kanya. Ang kanyang barko ay may bakas na mga lumang labanan at mga marka ng permanenteng pagkatapon. Ang ganitong buhay ay nagdulot sa kanya ng parehong takot at paggalang na naglalantad sa mabagsik na realidad ng mga independyente. Pinag-uusapan ng mga mandaragat ang mga tubigan na kontrolado ng koalisyon kung saan ang bawat barkong walang alyansa ay hinahabol ng walang awa.
Ikinukwento rin nila ang mga intensyon ng kontinente na tinitingnan ng mga malalayong lupain bilang mga lugar na dapat pagsamantalahan sa halip ng mga kanlungan. Unti-unting nararamdaman ni Maylis ang lalim ng isang mundong hinusgahan niya ng napakabilis. Sa sandaling aalis na siya sa barko, nag-atubili siya. Ang pantalan ay nag-aalok ng relatibong seguridad, ngunit ang dagat ay tila nakaugnay na ngayon sa kanyang kapalaran. Alam niyang hindi pa siya handang harapin mag-isa ang mga hindi tiyak na ruta ng kontinente. Si Ilian ay nagiging, kahit labag sa loob, ang tanging angkla niya sa hinating karagatang ito. Nang muling magliyag ang barko, si Maylis ay nanatiling sakay, tahimik. Ang kanilang alyansa ay nananatiling marupok, binuo mula sa pag-iingat at pangangailangan. Ngunit sa mismong sandaling iyon, naramdaman niyang ang kanyang kinabukasan ay nakatali sa gumagalang tripulanteng ito na naglalayag sa gilid ng lahat ng batas. Tahimik na umuusad ang barko ng malayang armada sa kalmadong dagat nang magtipon ng tripulante sa paligid ng isang apoy na biglaang sinindihan sa kubyerta. Nagbahagi na ng mga mandaragat ng kanilang mga kwento, ayon sa tradisyon. Isa itong ritual upang patibayin ang samahan bago pumasok sa mga lugar na pinagliligawan ng mga scout ng coalition. Nanatiling tahimik si Dorian sa loob ng ilang sandali bago nagsalita. Alam niyang hinihintay ng lahat ang kanyang kwento. Ang batang mandaragat ay may nabubuong reputasyon, hinubog ng determinasyon at hilaw na lakas. Nais ng mga nakatatanda na maunawaan kung ano ang nagpapatakbo sa madilim na titig na lagi niyang itinututok sa abot tanaw. Inalala niya ang pagkawala ng kanyang ama. Hindi nang inig ang kanyang tinig. Inilarawan niya ang marahas na pag-ataking tumama sa kanilang tahanan at ang hindi makatarungang kamatayang nagmarka sa kanyang pagkabata. Sa kanyang isipan, ang pangyayaring iyon ang humubog sa buong buhay niya. Ang hari ng mga pirata ay hindi lamang isang kaaway. Siya ang aninong naghari sa bawat desisyong kanyang ginawa. Tahimik na nakinig ang mga mandaragat. Marami sa kanila ang may alam sa mga pagkalugi at sakripisyong kaakibat ng karagatan. Ngunit ang galit ni Dorian ay may kakaiba. Tila ito ay matanda at malalim, hinubog ng mga taon ng trabaho, ng pag-iisa, at ng mga alaalang hindi kailanman kinwestiyon ng sinuman. Tinatanggap ng malayang armada ang mga lalaki at babaeng tumakas mula sa tiranya ng mga lumang paksayon. May ilan na nawalan ng pamilya sa mga raid mula sa kontinente. Ang iba naman ay itinaboy ng coalition. Kaya ang kwento ni Dorian ay umalingaw-ngaw na may masakit na pamilyaridad, ngunit may kasamang bagong pangamba. Pinagmamasdan ng kapitan ng batang mandaragat mula sa gilid ng bilog. Nakikilala niya sa galit na iyon ang isang makapangyarihang puwersa, ngunit isa ring posibleng panganib. Sa dagat, ang mga pasyang ginagawa sa bigat ng emosyon ay maaaring maghatol sa buong barko. Alam niyang naglalakad si Dorian sa isang marupok na linya. Nang maglaho ang apoy, naiwan si Dorian na mag-isa sa ilalim ng mga bituin. Nararamdaman niya ang tahimik na paghanga ng kanyang mga kasama, ngunit walang tuwang sumibol mula rito. Ang paghihiganti ay hindi nag-aalok ng aliw o init. Pinatitibay lamang nito ang kawalan ng matagal nang naninirahan sa kanya mula pagkabata, isang kawalang tila inaalagaan ng dagat. Noong gabing iyon, naunawaan ng tripulante na si Dorian ay hindi lamang isang batang mandaragat na may pangako. Siya ang tagapagmana ng isang galit na maaaring magtulak sa kanya lampas sa mga simpleng labanan ng malayang armada. At wala pang nakaalam kung saan siya dadalhin ng obsesyong iyon. Mula sa kanilang pag-alis sa liblib na daungan, naglalayag sina Maylis at Ilian sa mga lugar kung saan nawawala ang eksaktong gabay ng mga mapa. Kilala ang mga tubiging ito sa pabago bagong bahura at sa mga agos na hindi mahulaan. Ginagamit ng mga independyente ang mga teritoryong ito bilang likan at tanggulan laban sa mga armada ng malalaking paksayon. Pinagmamasdan ni Maylis si Ilian ng may bagong uri ng pansin. Ang kanyang mga kilos na palaging maingat ay naghahayag ng pagbabantay na hinubog ng pagkakatapon. Bawat maniobra ay tila sinadya upang iwasan ang anumang pagtatagpo sa coalition. Ang mundong ito ng marurupok na alyansa at mga kaaway na hindi nawawala ay naglalantad ng isang lalaking handang gawin ang lahat para lamang mabuhay. Habang lumilipas ang mga araw, mas nauunawaan ni Maylis ang tahimik na puot na nagbibigay buhay kay Ilian. Bihira siyang magsalita, ngunit bawat titig niya sa abot tanaw ay nagbubunyag ng malalim na galit laban sa hari ng mga pirata. Binura ng tiranong iyon ang dati niyang buhay at inagaw sa kanyang tripulante ang anumang posibilidad ng kapayapaan. Nang huminto ang barko sa isang liblib na lok, tuluyan ang ibinahagi ni Ilian ang kanyang mga hangarin. Hindi siya nangangarap ng kalayaan ni ng kayamanan. Ang nais niya ay harapin ang coalition upang ipaghiganti ang mga inagaw sa kanya. Ang kanyang determinasyon ay umalingaw-ngaw sa sariling sakit ni Maylis na sariwa pa rin ang sugat mula sa pag-atake sa kanyang barko. Nagulat siya sa sarili dahil nag-iiba ang kanyang paraan ng pag-iisip.
Hindi na nahahati ang mundo sa mga inosente at mga pirata. Hinuhubog ito ng mga puwersang dumudurog sa mahihina at nagpapataw ng kanilang batas sa pamamagitan ng karahasan. Nagbago ang tingin niya kay Ilian. Nakikita na niya ngayon ang isang lalaking wasak, hindi isang Verdugo. Ang look ay dating ginagamit ng mga lumang corsair. Makikita roon ang mga bakas ng mga silungan, mga naiwang imbakan, at mga bilog na bato na nagsilbing mga pwesto ng mga nagbabantay. Ipinapaalala ng kanilang presensya na ang dagat ay may dalang kasaysayan ng mga naunang lumaban na nag-iwan sa likod ng mga pira-pirasong paghihimagsik. Nang gabing iyon, sa ilalim ng dumidilim na langit, napagtanto ni Maylis na may iisang layuning nag-uugnay sa kanila. Ang paghihiganti ay hindi na isang abstraktong ideya. Nagiging isang direksyon ito, isang pinagsasaluhang pangangailangan. Nais ni Ilian na pabagsakin ang hari ng mga pirata. Nais naman niyang itama ang pagkawala ng kanyang ama. Nagtatagpo ang kanilang mga hinanakit. Sa katahimikan ng Lok, isang tahimik na kasunduan ang isinilang sa pagitan nila. Alam nilang ilalantad sila ng landas na ito sa coalition at sa mga puwersa ng kontinente. Gayunpaman, sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang pagkawasak ng barko, nakaramdam si Maylis ng isang uri ng linaw. May isang binhing sumibol, pinapakain ng galit at ng dagat. Sa loob ng barko ng malayang armada, nararamdaman ni Dorian na nagbabago ang kanyang lugar. Sunod-sunod ang mga araw ng pagsasanay at unti-unting kinikilala ng mga mandaragat ang kanyang matatag na presensya. Hinubog ng disiplina ng bagong mundo ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang determinasyon ang tunay na umaakit ng pansin. Pinagmamasdan ng mga opisyal ang kanyang kakayahang maunahan ng mga maniobra. Sa mga ehersisyo, gumagalaw siya ng may kahangahangang gun sa pagitan ng mga lubad at layag. Ang mga kasanayang ito ay nagpapaalala sa mga tradisyong pandagat ng mga unang ipinatapon na nagtatag ng malayang armada sa pamamagitan ng paghahalo ng kanilang kaalaman sa mga natutunan ng mga explorer mula sa kontinente. Ipinapakita ni Dorian na kaya niyang mamuno sa mga grupo ng mga batang recruit. Ipinamamahagi niya ang mga gawain ng may halos likas na katumpakan. Nanatiling kalmado ang kanyang tinig, ngunit bawat utos ay may taglay na natural na lakas. Napapansin ng mga nakatatanda ang umuusbong na awtoridad na ito, bihira sa isang mandaragat na bata pa at bakas pa ang galit sa loob. Isang araw, habang tinatawid ng barko ang isang lugar ng hindi mahulang mga agos, ipinagkatiwala sa kanya ng kapitan ang pagkoordina ng isang masalimuot na maniobra. Kailangang ayusin agad ang mga layag upang maiwasang mahayla patungo sa mga bahura. Nagpasya si Dorian ng walang pag-aatubili. Napatunayang tama ang kanyang hatol at nagpatuloy ang barko sa paglalayag ng walang aberya. Nagsimulang makita ng mga mandaragat sa kanya ang higit pa sa isang simpleng baguhan. Natagpuan nila sa kanyang mga kilos ang diwa ng mga unang pinuno ng malayang armada, yaong mga humarap sa kontinente at nakaligtas sa mga pag-atake ng coalition. Ang tahimik na pamana na ito ay nahahayag sa bawat galaw na kanyang ginagawa. Gayunman, sa likod ng pagtaas ng kanyang mga pananagutan, nananatiling binabagabag si Dorian ng kanyang layunin. Ang bago niyang awtoridad ay hindi nagdadala sa kanya ng anumang kasiyahan. Isa lamang itong paraan upang mapalapit sa hari ng mga pirata, ang kaaway na iniisip niyang nasa tuktok ng lahat ng pagdurusang bomb alot sa kanyang pagkabata. Bawat gabi, habang natutulog ang tripulante, umaakyat siya sa itaas na kubyerta. Tinititigan niya ang abot tanaw sa hanging panggabi, naghahanap sa dilim ng isang tanda ng barkong nais niyang harapin. Ang malawak na dagat ay tila nakikinig sa kanyang tahimik na puot na para bang alam na nito ang magiging wakas ng landas. Sa ganitong paraan isinilang ang pagkamulat ng magiging pinunong ito. Hindi sa prestihiyo o sa kaluwalhatian, kundi sa malamig na determinasyon ng isang binatang itinutulak ng isang nakaraan na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Sa dagat na ito na walang awa, unti-unti nang nagsimulang umikot ang kanyang pangalan sa hanay ng tripulante ng malayang armada. Sa mga sumunod na araw, naglayag sina Ilian at Maylis patungo sa pinakamalalayong bahagi ng kanlurang karagatan. Ang mga liblib na teritoryong ito ay nagsisilbing kanlungan ng mga itinakwil ng coalition. Dito matatagpuan ang mga watak-watak na tripulante na bubuhay sa pangingisda, sa smuggling, o sa mga lumang alyansang matagal nang nakalimutan. Kabisa ni Ilian ang mga tubiging ito. Bumubuo ang mga ito ng isang di nakikitang network ng mga lihim na daanan, mga protektadong lok at mga nakatagong pamayanan. Ang mga naninirahan dito ay nakabuo ng isang natatanging kulturang pandagat na naghahalo ng mga tradisyon ng mga dating corsair at mga gawi mula sa kontinente. Dito natuklasan ni Maylis ang isang mundong lubos na hindi alam ng kanyang bayan. Unti-unti, sinikap ni Ilian na tipunin ang mga nagdusa sa ilalim ng tiranya ng hari ng mga pirata. Ang kanyang kwento ay umalingaw-ngaw sa iba pang mga salaysay ng pagkatapon at pagtataksil.
May mga kapitan na nag-iisa na nawala ng buong tripulante. Ang iba naman ay pinaratangang may mga kasalanang hindi totoo upang paglingkuran ang mga ambisyon ng sentral na kapangyarihan. Nasaksihan ni Maylis ang mga tagpong ito na may halong pag-iingat at pag-uusisa. Nauunawaan na niya ngayon na ang mga independyente ay hindi iisang uri ng banta. Sila ay isang mosaiko ng mga wasak na kapalaran, pinag-iisa ng handereng mabuhay at lumaban. Ipinakikita ng pagkakaibang ito ang lalim na hindi kailanman ipinapakita ng mga mapa ng kontinente. Isang matandang kapitan ang sumama sa grupo. Ang kanyang lumang sasakyang dagat ay may dalang mga pilat ng maraming labanan laban sa koalisyon. Naghatid siya ng mga impormasyon tungkol sa galaw ng hari ng mga pirata at inilarawan ang mga panloob na tensyon sa loob ng kaaway na armada. Pinagtibay ng mga balitang ito na may isang tahimik na pagbabagong nagaganap na. Sa isang look na natatago sa likod ng matataas na bato, nagsimulang magsama-sama ang mga barko. Ang mga pagod na katawan ng sasakyang dagat ay magkakatabing lumulutang, bumubuo ng isang biglaang flotilla. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, muling nakaramdam ang ilang mandaragat ng pag-asa sa isang ibang bukas, kahit marupok, kahit hindi tiyak. Nadama ni Maylis na bahagi siya ng umuusbong na kilusang ito. Nagbabago ang kanyang pagtingin sa karagatan. Hindi na lamang niya nakikita ang karahasang Sam Iris sa kanyang nakaraan, kundi pati ang posibilidad ng isang panibagong simula. Sa tabi ni Ilian, namulat siya sa papel na maaari niyang gampanan sa paghihimagsik na ito. Sa ganitong paraan nabuo ang mga unang kaalyado. Isang hukbong dagat na mahina pa, hiwa-hiwalay at walang katiyakan. Gayunman, taglay na nito ang pangako ng isang tuwirang hamon sa Pirate Coalition. Isang bagong hininga ang dumaloy sa karagatan, nagbabadya ng mga araw na hindi na muling tatakbo ang mga independyente. Dumudulas ang malayang hukbong dagat patungong silangan, iniiwan ng pamilyar na tubig ng bagong mundo. Ramdam ng mga mandaragat ang pagbabago ng paligid. Mas nagiging tuyo at marahas ang hangin. Kilala ang mga rehiyong ito sa biglaang mga bagyo at sa mga lugar kung saan naglalaho ang mga sasakyang dagat ng walang paliwanag. Pinagmamasdan ni Dorian ang langit ng may tuloy-tuloy na pag-iingat. Ang mga ulap ay humahaba at dumidilim, parang nagbabadya ng mga hindi nakikitang tensyon. Pinag-uusapan ng mga opisyal ang isang teritoryong pinagtatalunan ng koalisyon at ng natitirang mga lumang corsair. Ang bawat ruta ay humahaba na parang hibla sa pagitan ng pag-iingat at tapang. Mas pinaigting ang mga pagsasanay. Natutong kumilos ng mabilis ang mga bagong recruit sa ilalim ng pressure, humarap sa malalakas na bugso ng hangin, at panatilihin ang mga layag sa kabila ng matitinding pagyanig. May mas modernong mga barko ang malayang hukbong dagat kaysa sa mga sasakyan ng kontinente, ngunit ang mga innovation na ito ay hindi kailanman pumapalit sa karanasan. Nakaramdam si Dorian ng kakaibang kapanatagan sa paghahandang ito. Ang panganib ay tila nagbibigay sa kanya ng bagong linaw. Mas nauunawaan niya ang mga desisyon ng kapitan at mas nauuna niyang nababasa ang kilos ng tripulante. Sa magulong dagat na ito, naging mahalaga ang kanyang instinct, unti-unting inilalantad ang mga kakayahang hindi pa nakikita ng sinuman. Kumalat na ang bulong-bulungan tungkol sa isang malaking labanan. Sinasabing nag-iipon ng malalakas na puwersa ang mga patrol ng koalisyon sa mas hilagang bahagi. Ang mga rutang pandagat doon ay nagiging mga tunay na daanan ng tensyon. Alam ni Dorian na sa bawat paglapit niya roon, mas napapalapit din siya sa hari ng mga pirata. Tuwing gabi, tila ipinahihiwatig ng dagat ang isang nalalapit na tunggalian. Paulit-ulit na humahampas ang mga alon sa gilid ng barko sa isang nakakabahalang ritmo. Naglalaho ang mga bituin sa likod ng mabibigat na ulap. Kilala ng mga matatandang mandaragat ang mga palatandaang ito. Alam nilang ang karagatan ay nag-aanunsyo ng pagdating ng isang matinding bagyo. Tinipon ng kapitan ng kanyang mga opisyal upang ihanda ang mga pinakaligtas na ruta. Hindi kabilang si Dorian sa mga desisyong iyon, ngunit minamasdan niya ang bawat detalye. Nauunawaan niyang ang kanilang paglalakbay ay hindi na lamang isang strategic movement. Ito ay nagiging isang hindi maiiwasang pagdaan patungo sa mga zonang kontrolado ng koalisyon. Pagkatapos, tila tumawid ang barko sa isang hindi nakikitang hangganan, biglang nagbago ang hangin, at ang hangin puno ng alat ay parang isang babala. Mas bumilis ang tibok ng puso ni Dorian. Alam niyang pumapasok na sila sa isang rehiyon kung saan ang mga unang sagupaan ay magiging paunang himig lamang ng digmaang paparating. Sa lilim ng isang umagang natatakpan ng ulap, dahan-dahan at maingat na umusad ang flotilla ni Ilian. Ang mga barkong magkakampi ay nagmula sa iba-ibang rehiyon, ngunit iisa ang kanilang kahinaan. Ang mga gasgas at lumang hull ay bakas ng maraming taong pagtakas mula sa coalition. Pinagmamasdan ni Maylis ang bawat detalye, batid niyang papalapit na sila sa mga linya ng kaaway. Isang scout ang nakakita ng isang madilim na layag sa malayo.
Mabilis na kumalat ang babala. Isa itong mabilis na barko ng coalition, sanay sa panghuhuli ng mga tripulanteng itinuring na labas sa sistema. Ang mga ganitong sasakyang pandagat ang madalas na nauunang ipinapadala, may tungkuling tuklasin ang mga ipinagbabawal na pagtitipon ng mga independent. Iniutos ni Ilian ng isang masikip na pormasayon. Lumapit ang mga barko sa isa't isa, bumuo ng isang compact na kabuuan. Ang maniobrang ito ay hango sa mga lumang taktika ng mga corsair na mas pinahahalagahan ng cohesion kaysa sa brute force. Naunawaan ni Melis na bawat galaw ni Ilian ay nakaugat sa malalim na kaalaman sa paraan ng pakikidigma ng kaaway. Nang lumapit ang barko ng coalition, tumaas ang tensyon. Ang maiitim nitong mga layag ay refleksyon ng awtoridad ng isang malupit na sentral na kapangyarihan. Ang mga fleet ng Pirate King ay gumagamit ng bilis upang lusubin ang mahihina. Layunin nilang wasakin ang anumang pagtatangkang magbuklod ang mga itinaboy ng karagatan. Umalingaw-ngaw ang mga unang putok. Gumanti ang improvised na flotilla ng may nakakagulat na precision. Ang mga mandaragat ni Ilian, kahit kapos sa resources, ay gumalaw ng may hindi inaasahang agility. Sa mga galaw na iyon, nakita ni Melis ang patunay na ang survival mismo ang humubog sa kanila ng isang husay na hindi kailanman kinilala ng kontinent. Maikli ngunit matindi ang labanan. Sinira ng mga putok ng coalition ng isang railing, ngunit bumuo ang flotilla ng isang pader ng mga layag at lubid. Sinamantala ng mga independent na barko ang isang lateral na agos upang iikot ang kalaban. Dahil dito, natama ng tagiliran ng barkong kaaway at ito'y nawalan ng balanse. Ang nasirang corvette ng kaaway ay nagtangkang tumakas. Tumanggi si Ilian na habulin ito. Alam niyang maaaring may iba pang barkong sumusunod. Ang coalition ay hindi kailanman naglalakbay ng mag-isa sa mga pinagtatalo ng tubig na ito. Naunawaan ni Melis na ang pagpipigil na iyon ay hindi kahinaan, kundi isang clarity na isinilang mula sa napakaraming laban. Nang muling bumalik ang katahimikan, nanatiling magkakadikit ang flotilla. Ramdam ni Melis na ang sagupaang ito ay isa pa lamang unang pagsubok. Nanindigan ng mga kaalyado ni Ilian, ngunit mahaba pa ang daan patungo sa kanilang tunay na layunin. Hindi magtatagal at ipapaalala ng karagatan na bawat tagumpay sa mga tubiging ito ay may katumbas na halaga. Kumalma ang dagat matapos ang ilang araw ng paglalayag. Sakay ng barko ng malayang hukbong dagat, tinitingnan ng mga nakatatanda si Dorian ng may bagong uri ng pansin. Kahanga-hanga ang kanyang determinasyon, ngunit ang dilim sa kanyang mga mata ay madalas magpaalala sa mga batang marinong nalulunod sa sarili nilang galit. Isang matandang marino ang lumapit sa kanya sa isang night watch. Ang lalaking ito ay naglayag na sa ilalim ng iba't ibang bandila at batid niya ang kapalit ng isang paghihiganting pinakain ng napakatagal. Nakita niya kay Dorian ang parehong tensyon na minsang namuo sa mga bumagsak na kapitan na nagdala sa kanilang mga tauhan sa kapahamakan. Ikinwento ng matanda ang dagat bilang isang tahimik na hukom. Ipinaliwanag niyang minsan ay nagbibigay ng hustisya ang karagatan, ngunit mas marami itong kinukuha kaysa ibinibigay. Nakinig si Dorian nang hindi nagsasalita. Ang bawat salita ay tila bumabangga sa paniniwalang inalagaan niya mula pagkabata, ang ideya ng iisang kaaway na kailangang pabagsakin. Binanggit ng nakatatanda ang mga pagkakamali ng mga taong ipinagkamali ang tapang sa obsession. Ikinwento niya ang mga leader na isinakripisyo ang lahat ng minahal nila upang tugisin ang isang tao o isang cause. Ang mga salaysay na ito ay bahagi ng kolektibong alaala ng bagong mundo, ipinapasa upang hindi na muling mahulog ang iba sa parehong mga bitag. Nanatiling tahimik si Dorian. Iginagalang niya ang karanasan ng mga marinong nakaligtas sa mga bagyo at labanan. Ngunit walang kwento ang kayang patahimikin ng sakit na kanyang pasan. Para sa kanya, ang dagat ay hindi isang hukom. Ito ang lugar kung saan naglaho ang kanyang ama, binura ng kalupitan ng hari ng mga pirata. Nauunawaan ng matandang marino na hindi napawi ng kanyang mga salita ang bagabag ng binata. Gayunman, iginiit niya ang isang mahalagang punto. Ipinaalala niya na ang malayang hukbong dagat ay may dalang marupok na pamana, hinubog ng kolektibong survival. Ang isang maling direksyon ng paghihiganti ay maaaring maglagay sa panganib ng higit pa sa isang barko lamang. Iniwan ng pag-uusap na ito si Dorian na balisa. Sa unang pagkakataon, may naramdaman siyang bitak sa kanyang mga katiyakan. Dinala ng hanging panggabi ang amoy ng alat na may halong pangamba. Hindi niya tinalikuran ang kanyang hangarin, ngunit ang mga pagdududang itinanim ng matanda ay tahimik na nag-ugat sa isang sulok ng kanyang isipan. Nanatiling malawak at walang pakialam ang dagat, handang magturo ng mga aral sa mga tumatangging makinig. Alam ni Dorian na magpapatuloy siya sa paglalakad sa landas na kanyang pinili, ngunit ramdam din niyang ang daan patungo sa kanyang paghihiganti ay mas magiging masalimuot kaysa sa matagal na niyang iniisip.
Sa mga araw na sumunod matapos ang una nilang sagupaan, mas dumami ang mga sandaling tahimik na pinagsaluhan ni Melis at Ilian. Mabagal na umuusad ang flotilla sa pagitan ng mga batuhing isla. Ang makikitid na lagusang ito ay humihingi ng walang patid na pagbabantay. Ang dagat ay bumubuo rito ng isang likas na labirinto na nagsisilbing panangga sa mga takas mula sa koalisyon. Pinagmamasdan ni Melis si Ilian ng may ibang tingin. Nakikita niya sa kanya ang isang lalaking hinubog ng pagkawala at pakikibaka, hindi isang piratang walang konsensya. Bawat kilos niya ay nagpapakita ng matinding handering ipagtanggol ang kanyang crew. Malayo ito sa lahat ng itinuro sa kanya tungkol sa mga tao ng dagat. Si Ilian naman ay unti-unting nakadarama ng panloob na lakas ni Melis. Hindi lamang siya isang survivor. Mabilis siyang umaangkop sa galaw ng barko, sa mga tinig ng mga marinero at sa mga panganib ng karagatan. Ang kanyang kalmadong presensya ay nagdadala ng hindi inaasahang balanse sa isang buhay na pinaghaharian ng pagtakas at labanan. Isang gabi, habang humihinto ang flotilla sa isang maliit na lock, nanatili si Melis sa deck upang pagmasdan ang pilak na refleksyon ng buwan. Tila dahan-daang humihinga ang karagatan. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang paglusob, nakaramdam siya ng isang marupok na anyo ng kapayapaan. Tahimik na umakyat si Ilian sa deck. Hindi sila nagsalita, sapat na ang simpleng pagsasalo ng sandali. Naunawaan ni Melis na ang katahimikang iyon ay nagmumula rin sa kanya. Natuklasan niya ang isang sensibilidad na hindi niya kailanman inakalang taglay ng isang lalaking hinahabol mula sa lahat ng panig. Unti-unting naglaho ang imahe ng malupit na pirata at napalitan ng isang masalimuot na nilalang na hinubog ng mga pagsubok. Napapalibutan ng lock ng mga talampas na may kakaibang hugis. Sinasabi ng matatandang marinero na ang mga batong ito ay nagsilbing gabay ng mga unang manlalayag. Ang kanilang presensya ay nagkukwento ng isang sinaunang kasaysayan na binuo ng pakikipagsapalaran, mga pangako at mga trahedya. Ramdam ni Melis na ang sarili niyang kwento ay marahang nadaragdag sa mga nakalimutang salaysay na iyon. Maingat na pinagmamasdan ni Ilian si Melis. Lumalalim ang paghila na nararamdaman niya sa kabila ng mga panganib. Sa mundong pabago-bago ang mga alyansa ayon sa galaw ng mga bagyo, kinatatakutan niyang pahinain ng damdamin ang kanyang pagbabantay. Ngunit hindi niya magawang isantabi ang bagong puwang na kinukuha nito sa kanyang isipan. Sa gabing iyon, may isang hindi nakikitang ugnayan ang nahabi sa pagitan nila. Hindi pa ito ganap na pag-ibig. Isa itong mutual na pag-unawa na isinilang mula sa survival, pagkawala at katahimikang pinagsaluhan. Ang dagat, walang kapagurang humahampas sa mga talampas, ay tila sumasang ayon sa marupok na pagsilang ng mga damdaming ito. Sumusulong ang Free Fleet sa isang lugar kung saan nawawala ang linaw ng mga mapa. Tinatawag ito ng mga marinero na isang libingan ng mga barko, bakas ng mga sinaunang labanan sa pagitan ng coalition at ng mga itinapong crew. Ang katahimikang bumabalot sa mga tubig na ito ay taliwas sa tensyong nakadagan sa deck. Pinagmamasdan ni Dorian ang mga wasak na barkong nakakalat sa paligid. Ang ilan ay bahagyang lubog, kinakain ng asin. Ang iba ay nakahimlay sa mga bahura na parang mga bangkay na nagyelo sa panahon. Ang mga guhong ito ay nagbubukas ng alaala ng mga sakripisyo ng mga nakalimutang marinero, mga biktima ng ambisyon ng kontinent at ng kalupitan ng mga pirata. Ikinukwento ng mga matatanda ang lugar na ito bilang pinamumuguran ng mga multo. Paalala nila na ang bawat iniwang barko ay may dalang alaala ng huling laban. Sumikip ang paghinga ni Dorian. Inisip niya ang kanyang ama sa gitna ng mga aninong iyon na wala sa isang labanan na hindi kailanman nalaman ang buong katotohanan. Iniutos ng kapitan ng mabagal na takbo. Ang hindi pantay na lalim ng dagat ay ginagawang mapanganib ang bawat galaw. Pinahusay ng Free Fleet ang kanilang mga barko gamit ang mas matitibay na hull, ngunit walang teknolohiya ang ganap na makapagtatanggol laban sa mga pagtataksil ng dagat. Tahimik na pinagmamasdan ni Dorian ang eksaktong pagkilos ng mga marinero. Habang sila ay sumusulong, mas dumarami ang mga labi. May mga lubad na palutang-lutang sa pagitan ng mga alon. Ang mga basag na palo ay nakaturo sa langit na parang mga babala. Ang tanawing ito ay muling nagpagalaw sa galit ni Dorian. Sa bawat wasak na barko, nakikita niya ang isa pang patunay ng kalupitan ng hari ng mga pirata. Nararamdaman ng crew ang kanyang panloob na pagkabalisa. Nakatutok sa kanya ang mga tingin. May ilan na nakakikilala sa ganitong emosyon bilang isang mapanganib na lakas. Madalas gawing kawalang ingat ng dagat ang galit. Nakikipagbuno si Dorian sa sigalot sa loob niya, ngunit bawat piraso ng guho ay tila nagpapalakas sa apoy na kanyang dala. Nang makalabas ang barko sa pinakamakapal na bahagi ng lugar, matagal na nanatili si Dorian sa hulihang deck. Pinapawi ng hangin ang mabigat na amoy ng nabubulok na kahoy. Ang mga aninong ito ng dagat ay tila bumubulong ng isang madilim na katotohanan.
Ang kanyang paghahanap ay hindi lamang personal. Bahagi ito ng mas malawak na siklo ng digmaan at pagkawala. Sa araw na iyon, naunawaan ni Dorian na hindi mabubura ng paghihiganti ang mga multo ng karagatan. Gayunman, alam niyang hindi siya uurong. Bawat wasak na barkong kanyang nakasalubong ay lalo pang nagpapatibay sa kanyang Hungarian hominin ang hari ng mga pirata, kahit palamunin siya ng rutang ito tulad ng napakarami bago sa kanya. Ipinagpatuloy ng flotilla ni Ilian ang paglalakbay pakanluran, tinatangay ng mga tuloy-tuloy na hangin. Ang mga bagong alyansa ay nagbigay sa kabuuan ng isang sariwang katatagan. Pinagmamasdan ni Maylis ang bawat barko na parang bahagi ng isang marupok na kabuuan. Nauunawaan niyang ang mga crew na dati ay hiwa-hiwalay ay ngayoy bumubuo ng isang puwersang kayang hamanin ng coalition. Ang mga araw sa dagat ay lalo pang naglapit kina Maylis at Ilian. Lumalim ang kanilang pagiging magkasangga sa pamamagitan ng mga araw-araw na kilos. Ibinahagi niya ang mga responsibilidad sa barko at natutunan ng mga teknik sa paglalayag ng mga independent. Ang kaalamang ito ay nakabatay sa karanasan kaysa sa mga mahigpit na pamamaraan ng kontinent. Nagulat si Ilian sa sarili niyang paghahanap sa presensya ni Maylis. Nagdadala siya ng isang uri ng katahimikan na matagal nang ninakaw sa kanya ng mga taon ng pagtakas. Ang kanyang determinasyong hanapin ang sariling lugar sa bagong mundong ito ay nagpapakita ng panloob na lakas na hinahangaan niya. Unti-unting naging mas malalim ang paghanga, isang damdaming mahirap ng ipagkaila. Isang gabi, habang sumisilong ang flotilla sa likod ng isang mataas na pader ng mga bahura, nanatili sila sa deck upang bantayan ang galaw ng agos. Ang dagat ay kumikislap sa maputlang liwanag. Nararamdaman ni Maylis ang bahagyang pagdampi ng kamay ni Ilian sa kanya. Ang simpleng kilos na ito ay nagsiwalat ng matagal nang itinatago ng kanilang mga katahimikan. Ang rehiyong kanilang tinatahak ay kilala bilang isang espasyo ng paglipat sa pagitan ng mga tubig ng coalition at ng dating teritoryo ng mga corsair. Ang mga litaw na bato at magkakahiwalay na isla ay bumubuo ng isang likas na hadlang na tanging mga bihasang marinero ang marunong lampasan. Ginagamit ni Ilian ang kanyang kaalaman upang igiya ang kanilang ruta. Naunawaan ni Maylis na ang kanilang ugnayan ay lampas sa simpleng pangangailangan. Sa mapanghamong kapaligirang ito, ang kanilang mga damdamin ay humahalo sa araw-araw na pakikibaka. Ang hinga ng hangin, ang pag-ugoy ng barko at ang walang humpay na pagbabantay ay lumilikha ng isang intimacy na hindi nila inasahan. Tila natural na nagkakaugnay ang kanilang mga tadhana. Nang lalong dumilim ang gabi, inamin ni Ilian ang kanyang nararamdaman. Simple at tuwiran ang kanyang mga salita. Isang bagong init ang dumaloy sa puso ni Maylis. Napagtanto niyang maaaring isilang ang pag-ibig kahit sa mga gilid ng mundo, doon kung saan hindi na umiiral ang mga batas at kung saan ang mga ugnayang pantao lamang ang may halaga. Doon isinilang ang kanilang pagiging magkasama. Hindi sa gitna ng kasaganaan o kaligtasan, kundi sa puso ng isang tahimik na pakikibaka laban sa tiranya ng hari ng mga pirata. Ang kanilang pagsasama ay nagbigay ng bagong hininga sa flotilla. Nararamdaman ito ng bawat barko na parang isang banayad na pag-asa ang unti-unting sumisikat kasama nila sa karagatan. Papalapit na ang Free Fleet sa mga lugar na kontrolado ng Pirate Coalition. Agad nakilala ng mga mandaragat ang mga palatandaan. May dalang mas metalikong amoy ang hangin. Naging pabago bago ang mga agos. Ang mga tubig na ito ay hinubog ng maraming taon ng labanan sa pagitan ng magkakatunggaling mga paksayon. Naramdaman ni Dorian ang bagong pagkabalisa na gumagapang sa buong barko. Hinahasa ng mga opisyal ang kanilang mga strategy. Pinatatatag ng mga recruit ang mga lubad at sinisiyasat ang mga sandata. Ang buong sasakyang dagat ay nanginginig sa tensyong enerhiya. Mismong ang dagat ay tila nagpipigil ng hininga, alam ang nalalapit na sagupaan. Nang lumitaw ang unang mga layag ng kaaway, agad pumwesto ang tripulante. Isa itong pangkat ng mabilis na mga barko, karaniwan sa Pirate Coalition. Gumagamit sila ng magagaan na hull at may itim na layag upang gulatin ang kanilang mga kalaban. Direkta at determinado ang kanilang paglapit. Walang pag-aalinlangan na sumabak ang Free Fleet. Umugang ang mga kanyan at nagbuga ng makakapal na ulap ng puting usok na inanod ng hangin. Lumahok si Dorian sa mga maniobra na may bagong tindi. Eksakto ang kanyang mga galaw. Bawat utos ay umaalingaw na may kumpiyansa ng isang mandaragat na hinubog ng galit at matinding training. Tumama ang mga putok ng kaaway sa katawan ng barko, nagpapasabog ng mga piraso ng kahoy sa kubyerta. Pinrotektahan ng mga mandaragat ang kanilang sarili sa abot ng makakaya, ngunit tumanggi silang umatras. Ang kanilang barko, na itinayo gamit ang halo-halong teknik ng New World, ay mas matibay kaysa sa mga sasakyang dagat ng lumang mga fleet ng coalition o ng kontinent. Nang magkalapit ang mga barko, lalong naging marahas ang labanan. Inihagis ang mga kawit at halos magdikit ang mga kubyerta.
Nagsimulang dilaan ng apoy ang mga lubid. Naghahalo ang mga sigaw at ang bagsik ng mga sandata. Nasa gitna ng kaguluhang ito si Dorian, ginagabayan ng determinasyong mas malakas kaysa sa kanyang takot. Isa sa mga barko ng kaaway ang tuluyang nagliyab matapos ang isang eksaktong putok mula sa Free Fleet. Mabilis kumalat ang apoy, binabalot ang dagat ng pulang liwanag. Sinubukan ng coalition na umatras, ngunit marami sa kanilang mga sasakyan ang naipit sa apoy at sa mga alon na lumamon sa kanila. Nang bumalik ang katahimikan, napagtanto ni Dorian ang kanyang nagawa. Hindi na siya isang simpleng baguhan. Hinarap niya ang coalition at siya ay nabuhay. Makikita sa mga tingin ng tripulante ang kanilang respeto. Ngunit wala siyang naramdamang tagumpay. Para sa kanya, ang labanang ito ay isa lamang panibagong hakbang patungo sa kanyang paghihiganti. Ang flotilla ni Ilian ay patuloy na umuusad pa kanluran, ngunit may bagong tensyon na unti-unting namamagitan sa pagitan ng mga barko. Ramdam ng mga marinero na papalapit ang kanilang ruta sa pinakamapanganib na hangganan ng coalition. Lalong lumalakas ang hangin at naglalaho ang mga ibong dagat, senyales na hindi nakalayuan ang malalaking fleet. Pinagmamasdan ni Maylis si Ilian na may tumitinding pag-aalala. Ilang araw na siyang mas kaunting magsalita at nagugugol ng mahabang oras sa pagtingin sa horizon. Ang kanyang determinasyong harapin ang hari ng mga pirata ay tila nangingibabaw sa lahat ng iba pang bagay. Maging ang mga kakamping kamakailan lamang nagtipon ay nagsisimula ng makaramdam ng kanyang obsession. Nangangarap siya ng ibang future. Nananatiling nakaukit sa kanyang isipan ng mga tahimik na lok ng bagong mundo. Iniisip niya ang isang buhay na malayo sa labanan, isang kanlungan kung saan ang dagat ay hindi na magiging larangan ng digmaan. Ngunit nauunawaan din niyang magiging posible lamang ang pangarap na iyon kapag bumagsak ang malupit na pinuno. Sa isang paghinto sa isang hiwalay na maliit na lok, sinubukan siyang kausapin ni Maylis. Ikinwento niya ang kanilang magiging future, ang mga panganib na naghihintay, at ang kahinaan ng kanilang alliance. Nakikinig si Ilian ngunit nananatiling hinihila ang kanyang tingin ng malalayong tubig. Ang kanyang paghihiganti ay naging isang compass na gumagabay sa bawat choice na kanyang ginagawa. Nararamdaman ng mga marinero ang tensyon. Sumama sila kay Ilian upang hamanin ang coalition, ngunit ang ideya na mas lalo pang pumasok sa mga teritoryo ng kaaway ay nagbibigay sa kanila ng pangamba. May ilan na pabulong na nagsasabing hindi pa handa ang kanilang flotilla. Ang iba naman ay naniniwalang wala na silang mawawala. Naunawaan ni Maylis na ang kanyang dilema ay higit pa sa simpleng takot. Kailangan niyang pumili kung susunod siya kay Ilian sa isang digmaang walang katiyakan o poprotektahan ang buhay na dinadala na niya sa kanyang sinapupunan. Mabigat ang secret na ito sa kanyang puso. Alam niyang ang pagbunyag nito ay maaaring magbago sa takbo ng kanilang paglalakbay. Walang ibinibigay na sagot ang karagatan. Ang mga alon ay tila walang pakialam sa kanilang pag-aalinlangan. Gayunman nararamdaman ni Maylis na ang bawat susunod na desisyon ay lalong naglalapit kay Ilian sa sandaling haharapin niya ang hari ng mga pirata. At kinatatakutan niyang ang pagkikitang iyon ang sisira sa lahat ng kanilang pinagsamahan. Noong gabing iyon, habang natutulog ang flotilla, nanatiling mag-isa si Maylis sa ibabaw ng kubyerta. Ang langit na walang buwan ay sumasalamin sa parehong kawalang katiyakan na nasa kanyang isip. Nauunawaan niyang ang kanilang kinabukasan ay nakasalalay sa isang choice na maaaring hindi pa handang gawin ni Ilian. Umuusad ang flotilla patungo sa mga tubig na halos alamat na ang dating. Pinag-uusapan ng mga mandaragat ang alamat ng kanluran, isang lumang rumor tungkol sa isang lupain na nananatiling buo lampas sa mga kilalang sona. May ilan na nagsasabing tinatanggap nito ang mga tumatakas sa mga digmaan. May iba namang naniniwalang isa lamang itong ilusyon na isinilang ng mga bagyo. Tahimik na nakikinig si Maylis sa mga kwentong iyon. Para sa kanya, ang malayong lupain ay posibilidad ng isang kinabukasang walang takot. Iniisip niya ang isang payapang dalampasigan, malayo sa coalition at sa kontinente. Isang larawang marupok ngunit matibay na patuloy na sumisingit sa kanyang isipan kahit napapaligiran sila ng panganib. Si Ilian naman ay nananatiling malamig sa mga salaysay. Hindi siya naghahanap ng kanlungan o katahimikan. Patuloy siyang sumusulong dala ang matigas na determinasyon, nakatuon sa paghihiganting bitbit niya mula pa ng kanyang exile. Para sa kanya, ang alamat ay isa lamang mirage na naglilihis sa mga mandaragat mula sa kanilang pakikibaka. Gayunman, masiglang pinag-uusapan ng mga kakampi ng flotilla ang mga lupaing iyon. May ilan na nakikita rito ang pagkakataong muling magsimula. May iba na umaasang makatakas sa impluwensya ng hari ng mga pirata. Ipinapakita ng kanilang mga pag-uusap ang tahimik na pangangailangan sa pag-asa, kahit malayo, sa mundong hinubog ng karahasan. Unti-unting nagbabago ang karagatan habang sila ay nagpapatuloy. Mas umiinit ang mga agos at lalong nagiging bihira ang mga isla.
Ayon sa mga nakatatanda, ang mga palatandaang ito ay hudyat ng paglapit sa isang bahaging halos hindi pa natutuklasan. Ngunit nananatiling naroon ang panganib. Sinisikap ng mga patrol ng koalisyon na paghiwalayin ang anumang pagtatangkang magbuklod ang mga itinakwil. Naunawaan ni Maylis na may dalawang magkasalungat na pananaw na umuusbong sa pagitan nila ni Ilian. Para sa kanya, ang kanluran ay isang pangako. Para sa kanya, ito ay landas lamang patungo sa kanyang kaaway. Ipinakita ng pagkakaibang ito ang bagong kahinaan ng kanilang ugnayan, isang tensyon na lumalalim sa katahimikan ng gabi. Isang gabi, nakita ng flotilla ang mahabang guhit ng hamog na nabubuo sa abot tanaw. Para sa ilan, isa itong tanda ng alamat. Para sa iba, isang babala. Naramdaman ni Maylis ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang mahiwagang hangganang iyon ang kumakatawan sa lahat ng kanyang ninanais at sa lahat ng patuloy na hindi pinapansin ni Ilian. Nanatiling mahiwaga ang dagat. Dala nito ang mga pangarap ng mga tumatawid dito at ang galit ng mga humahamon dito. Para kay Maylis, ang kanluran ay nagiging isang posibleng direksyon. Para kay Ilian, isa lamang itong distraction. Sa pagitan nila, ang alamat ay nagsisimula ng gumuhit ng isang di nakikitang guhit. Ang flotilla ni Ilian ay papalapit na ngayon sa pinakamapanganib na bahagi ng karagatan. Biglang nagpapalit ng direksyon ang mga hangin at nararamdaman ng mga mandaragat ang tuloy-tuloy na pressure, palatandaan na papalapit na ang mga patrol ng koalisyon. Bawat araw ay tila nagdadala sa kanila ng mas malapit sa isang labanang hindi na maiiwasan. Dinanas ni Maylis ang paglalakbay na ito sa patuloy na tumitinding tensyon. Nararamdaman niyang nagbabago ang kanyang katawan. Ang hilo, ang pagod at ang hindi regular na tibok ng kanyang puso ay naglantad ng isang lihim na hindi na niya kayang balewalain. May dinadala siyang bagong buhay. Binago ng tuklas na ito ang kanyang pagtingin sa mundo at sa kanilang hinaharap. Matagal niyang pinagmasdan si Ilian bago siya nagkaroon ng lakas na magsalita. Nakatayo ito malapit sa Taiman, nakatuon sa mga mapanlinlang na agos na dumaraan sa kanilang ruta. Ang kanyang mukha ay may bakas ng isang taong nagpapatuloy sa kabila ng pagdududa, ginagabayan ng isang paghihiganting matagal ng kasama sa kanyang buhay. Nang sabihin niya ang kanyang pagbubuntis, tila binalot ng katahimikan ng buong barko. Hindi gumalaw si Ilian, parang tinamaan ng katotohanang hindi niya kailanman inakala. Sa kanyang mga mata nakita ni Maylis ang halo ng tuwa, takot at pag-aalangan. Bigla niyang naunawaan na ang kanyang laban ay hindi na lamang tungkol sa sarili niyang buhay. Mabilis ding naramdaman ng tripulante ang hindi nakikitang pagbabagong iyon. Ang mga mandaragat sanay basahin ang damdamin ng kanilang kapitan ay nakapansin ng bagong pag-aalangan kay Ilian. May ilan na itinuring itong kahinaan. Ang iba naman ay nakaunawa na ang isang bata ay kayang baguhin ng isang digmaan tungo sa isang personal at marupok na kapalaran. Ikinwento ni Maylis ang kanyang pangarap na kanlungan sa kanluran. Inilarawan niya ang mga payapang lupain na malayo sa mga labanan na sumisira sa mga dagat. Iniisip niya ang isang tahanan para sa batang ito, isang ligtas na espasyo kung saan hindi na ididikta ng dagat ang kanilang buhay. Nakinig si Ilian, ngunit nanatiling nakapako ang kanyang tingin sa rutang patungo sa hari ng mga pirata. Ang anunsyong ito ay naging isang tahimik na pagliko ng kanilang kapalaran. Ipinakita nito ang dalawang posibleng landas. Ang isa ay patungo sa digmaan laban sa koalisyon. Ang isa naman ay nag-aalok ng marupok, halos hindi kapani-pani walang pag-asa, ngunit lubos na makatao. Sa pagitan ng dalawang landas na ito, biglang natagpuan ni Ilian ang sarili na hindi makapili. Nagpatuloy ang dagat sa walang pakialam nitong pag-alon. Gayunpaman alam ni Maylis na wala nang magiging katulad ng dati. Ang batang isisilang ay naging isang liwanag sa dilim, isang paalala na may mga labang hindi napapanalunan sa lakas, kundi sa kakayahang ipagtanggol ang isang buhay na umuusbong sa gitna mismo ng kaguluhan. May palapit na ang malayang hukbong dagat sa mga panlabas na linya ng koalisyon. Matagal nang nakamapa ang mga katubigang ito, ngunit patuloy na nagbabago dahil sa mga alitan. Alam ng mga mandaragat na ang pagtawid sa di nakikitang hangganang iyon ay parang pagpasok sa teritoryo ng hari ng mga pirata, isang espasyong kontrolado ng may walang awang eksaktong pag-iingat. Nakatayo si Dorian malapit sa unahan ng barko. Hinahampas ng hangin ang kanyang mukha at may dalang amoy ng nasunog na damong dagat. Ayon sa mga matatanda, ang amoy na iyon ay senyales ng paglapit ng malalaking fleet. Bawat alon ay tila lalo silang hinihila patungo sa kapalarang matagal na niyang nararamdamang nakaukit sa kanya mula pa pagkabata. Tinipon ng kapitan ng buong tripulante. Ipinaliwanag niyang malinaw ang layunin. Kailangang guluhin ng malayang hukbong dagat ang mga rutang pangkaaway at magbukas ng daan papunta sa panloob na katubigan ng koalisyon. Ang mga sonang ito ay binabantayan ng mga mabilis na sasakyang dagat na sinanay upang palibutan ang kalaban at putulin ang anumang pag-urong.
Naramdaman ni Dorian ang bagong tensyon sa hangin. Nanginginig ang barko dahil sa lakas ng hangin, ngunit pati na rin sa bigat ng mga inaasahan. Naunawaan niyang ang paglusong na ito ay hindi isang simpleng misyon. Ito ang simula ng mas malawak na ofensiba na magdadala, maaga o huli, sa matagal nang hinihintay na paghaharap. Pinatibay ng mga mandaragat ang mga layag at sinuri ang mga sandata. Maingat na sinusubok ang mga aparatong panangga ng bagong mundo, mga bihira at napakahalagang kagamitan. Pinaghalo ng hybrid na teknolohiyang ito ang kasanayang likhang kamay ng matatandang malalayang pirata at ang mga inobasyon ng mga panday mula sa malayong kontinente. Lalong naging magulo ang dagat habang papalapit sa silangan. Nagsisikip ang mga agos sa paligid ng mabababaw na bahura. Kinailangang magmaniobra ng eksakto ang mga barko ng malayang hukbong dagat. Tumulong si Dorian sa mga pagsasaayos at ginabayan ang mga bagong recruit, ipinakita ang likas na husay na ikinagulat kahit ng mga pinakabeteranong opisyal. Sa malayo, may maitim na guhit na nagmarka sa presensya ng iba pang mga barko. Wala pang nakakaalam kung ito ba ay isang patrol o isang buong fleet. Ang simpleng makita sila ay sapat upang ipaalala sa tripulante na wala na sila sa katubigan ng bagong mundo kundi nasa direktang saklaw na ng hari ng mga pirata. Pagbagsak ng gabi, nanatiling mag-isa si Dorian sa unahan ng barko. Gumuhit ang buwan ng maputlang landas sa ibabaw ng mga alon. Alam niyang ang kursong patungong silangan ay isang puntong wala ng balikan. Sa harap niya nakalatag ang mga teritoryong kung saan magsasanib ang kanyang kapalaran at ang kapalaran ng isang kaaway na hindi pa niya nakikita, ngunit matagal na niyang kinamumuhian. Nananatiling hindi gumagalaw ang flotilla ni Ilian sa malawak na lawak ng payapang tubig. Mabigat ang katahimikan sa bawat sasakyang dagat. Naghihintay ang mga marinero ng isang desisyong tila ayaw dumating. Alam nilang nabaligtad ng sinabi ni Maylis ang kanilang kapitan kahit wala itong ipinapakita. Halos mahawakan na ang tensyon sa hangin. Mahahabang oras ang ginugugol ni Ilian sa pagtitig sa abot tanaw. Para siyang hinahatak ng dalawang puwersang kapwa kumakapit sa kanyang kaluluwa. Sa isang panig, ang batang isisilang ay humihingi ng pag-iingat at pagprotekta. Sa kabila, ang paghihiganting inalagaan niya sa loob ng maraming taon ang nagtutulak sa kanya na harapin ang hari ng mga pirata nang hindi na naghihintay. Nararamdaman ni Maylis ang tahimik na pagkakahating iyon. Nakikita niya ang pagod sa galaw nito at ang tigas sa kanyang mga mata. Sinusubukan niya itong kausapin ngunit nananatiling sarado si Ilian, nakakulong sa isang panloob na labang hindi niya kayang ibahagi. Ang kanilang pag-ibig, na bago pa lamang, ay nanganganib dahil sa hindi nakikitang tunggaliang iyon. Isang umaga, bago pa tuluyang sumikat ang araw sa ibabaw ng hamog, nagpasya si Ilian. Alam niyang hindi na niya maaaring isama si Maylis sa labang ito. Binago ng batang darating ang lahat. Ang paghihiganti ay nananatili niyang pasan ngunit tumanggi siyang hatulan ang kanyang pamilya sa tadhanang puro pagtakas at karahasan. Tinipon niya ang isang bahagi ng flotilla. 30 sasakyang dagat lamang ang susunod sa tuwirang ruta patungo sa gitnang karagatan ng coalition. Ang iba ay magbabantay kay Maylis at mananatiling may distansya, handang magliyag patungo sa mas ligtas na lupain kung kakailanganin. Ito lamang ang paraan upang pag-isahin ang dalawang kapalarang kinakaharap niya. Naunawaan ni Maylis ang pasyang iyon nang makita niyang inihahanda ni Ilian ang kanyang sasakyang dagat. Kumirat ang kanyang dibdib. Muli niya itong sinubukang pigilan ngunit hindi na maaaring umatras si Ilian. Napakarami na niyang sugat at napakaraming tahimik na kamatayang iniwan sa kanyang landas. Tinatawag siya ng kanyang daan kahit pa maghiwalay sila dahil dito. Nang humiwalay ang 30 sasakyang dagat sa flotilla, isang napakalaking kawalan ang bumagsak kay Maylis. Nakatayo lamang siya sa kubyerta habang pinagmamasdan ang mga layag na unti-unting lumalayo patungo sa abot tanaw na puno ng banta. Alam niyang malamang na naglalakad si Ilian patungo sa sarili niyang kamatayan. Maging ang karagatan ay tila napigil ang paghinga. Doon nagsimula ang kanyang pag-alis. Isang pasyang isinilang mula sa pag-ibig at paghihiganti. Isang nag-iisang landas kung saan hahamunin ni Ilian ang isang haring hindi pa kailanman natalo. Naiwan si Maylis pasan ang kanilang marupok na kinabukasan habang dahan-daang binubura ng mga alon ang anyo ng lalaking kanyang minamahal. Sa gitnang karagatan ng coalition, umuusad si Ilian kasama ang 30 barkong pumayag sumunod sa kanya. Ang mga sasakyang dagat na ito ang pinakamabilis sa flotilla, ginawa upang makamaniobra sa pagitan ng mga patrol ng kaaway. Parang nagbabago ang dagat sa paligid nila, may dalang mabigat na tensyon na nagbabadya ng nalalapit na panganib. Habang nagpapatuloy sila, napapansin ng mga marinero ang mga palatandaang kilala sa teritoryo ng hari ng mga pirata. Lalong umiitim ang tubig at hinihila ng mga agos ang mga katawan ng barko na para bang nais pigilan ang kanilang pag-usad. Kilala ang mga ganitong pangyayari na sumasabay sa malalaking armada ng malupit na pinuno.
Nananatiling nakatayo si Ilian sa unahan ng barko. Ang kanyang anyo ay tila inukit ng matinding galit. Alam niyang ang hari ng mga pirata ay naroroon sa kung saan sa mga tubig na ito, pinoprotektahan ng mabilis at disiplinadong mga sasakyang dagat. Ang di nakikitang presensyang iyon ang lalong nagpapakulo sa kanyang matandang puot, handang sumabog sa anumang hudyat. Lalong humigpit ang pagbabantay. Sinusuyod ng mga marinero ang abot tanaw sa paghahanap ng mga itim na layag. Ayon sa matatanda, hindi kailanman kumikilos ng buo ang hukbong dagat ng hari. Lumilitaw ito sa maliliit na unit, biglang umaatake, ginagamit ang bilis upang ihiwalay ang target bago ito tuluyang wasakin. Doon nila nakita ang isang watawat. Isang madilim na bandila na may simbolong lubos na kilala ni Ilian. Sumikip ang dibdib ng bawat marinero. Walang ibang barko kundi yaon sa hari ang naglalakas loob magdala ng markang iyon. Ang kaaway na hinahabol ni Ilian sa loob ng napakaraming taon ay sa wakas nagpakita. Parang tumigil ang hangin sa paligid nila. Unti-unting lumino ang hugis ng barkong Maharlika, mas malaki kaysa sa iba. Ang mga tagiliran nito ay may bakas ng matatandang labanan. Ang kapangyarihang ibinubuga nito ay tanda ng kamay ng isang walang awa na commander, ganap na Panginoon ng mga panloob na dagat ng koalisyon. Naramdaman ni Ilian ang paglamig ng kanyang dugo. Hindi ito karaniwang target. Ito ang anyo ng lahat ng kanyang kinamumuhian. Ang anino ng kanyang pagpapatapon, ang pagkawasak ng kanyang tripulante at ang mga taon ng pagtakas ay biglang nagkaroon ng tunay na mukha. Ang galit ay naging naglalagablab na bigat sa kanyang dibdib. Biglang lumakas ang hangin, itinataas ang mga layag at ipinahihiwatig ang pagdating ng labanan. Kumilos ang mga marinero sa kanilang pwesto nang walang salita. Ipinatong ni Ilian ang kanyang kamay sa gilid ng barko, batid na babaguhin ng pagtatagpong ito ang takbo ng kanyang buhay. Ang hari ng mga pirata ay naroon mismo sa kanyang harapan. Ang paghaharap ay hindi na maiiwasan. Sumabog ang labanan laban sa royal na barko sa isang biglaang karahasan. Ang mga sasakyang pandagat ni Ilian ay sumugod sa gitna ng digmaan na parang mga mandaragit na wala ng atrasan. Umatungal ang mga kanyen. Nanginginig ang mga palo sa lakas ng mga tama. Alam ng bawat marinero na ang labanang ito ang magtatakda sa kapalaran ng lahat ng mga itinaboy ng karagatan. Sumampa si Ilian sa paglusob ng halos magdikit ang mga hull ng dalawang barko. Nababalot ng usok ang mga kubyerta. Ang royal na barko ay nakatayo na parang isang lumulutang na kuta, binabantayan ng mga veteranong tapat sa hari ng mga pirata. Pinamunuan ng tiranong iyon ang kanyang mga tauhan sa isang malamig na tinig, simbolo ng ganap na kapangyarihang dumudurog sa mga malaya. Lalong sumikip ang labanan sa paligid nila. Tumalsik ang alon sa mga tabla na pinulan ng dugo. Umusad si Ilian ng may mabangis na determinasyon, dala ng mga taon ng pagtakas, pagkawala at katahimikan. Bawat hakbang ay naglalapit sa kanya sa lalaking isinumpa niyang pabagsakin. Parang pinipigil ng dagat ang sariling hininga sa kanilang paligid. Nang magharap ang dalawang lalaki, halos naglaho ang ingay ng digmaan. Nakita ni Ilian sa mga mata ng hari ang sinaunang kalupitan na hinubog ng dominasyon at takot. Naunawaan niyang hindi kailanman aatras ang taong iyon. Magkakaugnay ang kanilang mga tadhana mula pa sa unang araw ng kanyang pagkatapon. Maikli at brutal ang duwelo. Nabahira ng dugo ang kahoy ng kubyerta. Nagsalpukan ng mga talam sa ilalim ng langit na walang ulap. Sa huli nakuha ni Ilian ng lamang, pinalakas ng puwersang isinilang mula sa lahat ng kawalang katarungang kanyang dinanas. Bumagsak ang hari ng mga pirata, nag-iwan ng katahimikang mabigat na parang hatol. Umatras ang mga marinero ng koalisyon, nayanig sa pagkamatay ng kanilang pinuno. Sa matatandang kaugalian, ang pumatay sa hari ang kailangang pumalit upang maiwasan ang agarang kaguluhan. Ang kapangyarihan na ipinapasa sa karahasan ay lumilipat mula sa isang kamay patungo sa iba na parang utang na hindi maaaring tanggihan. Naramdaman ni Ilian ang bigat ng koronasyong bumagsak sa kanyang mga balikat. Hindi niya ninanais ang trono, ngunit alam niyang ang pagtanggi ay hahatol kay Melis sa kanilang sanggol na isisilang at sa lahat ng mga itinaboy na sumunod sa kanya. Tinanggap niya ang papel na ito hindi dahil sa ambisyon kundi dahil sa pangangailangan. Sa gayon siya naging bagong hari ng mga pirata. Isang pinunong hinubog ng pagkatapon, pag-ibig at digmaan. Sa kailaliman ng kanyang puso, alam na niyang ang kapangyarihang ito ay magiging isang pasanin. Gayunman itinaas niya ang ulo, batid na isang bagong kaayusan ang kakasulat pa lamang sa karagatan. 20 taon na ang lumipas mula sa koronasyon ni Ilian. Nagbago ang karagatan. Ang tensyon sa pagitan ng kontinente, ng koalisyon ng mga pirata at ng bagong mundo ay umabot sa kritikal na punto. Ang mga rutang pandagat ay naging mga sona ng tuloy-tuloy na pagbabantay, kung saan bawat bantay sa palo ay nangangamba sa pagsiklab ng malaking sagupaan.
Pinamumunuan ni Dorian ang isang advanced na barko ng malayang hukbong dagat. Ang kanyang pangalan ay binibigkas ng may paggalang sa mga baybayin ng bagong mundo. Walang tigil niyang minamasdan ang abot tanaw. Para sa kanya ang digmaang ito ay isang daang kailangang tahakin patungo sa iisang layunin. Inilalapit siya nito sa hari ng mga pirata na matagal niyang pinapangarap pabagsakin. Sa di kalayuan, ang mga haligi ng usok ay nagbunyag ng labanang nagsimula na. Ang pulang layag ng kontinente ay humaharap sa may itim na layag ng koalisyon. Ang dalawang puwersang ito ay naglalaban na sa loob ng maraming salinlahi. Sa ilalim ng pamumuno ni Ilian, patuloy na hinaharangan ng koalisyon ang pagpasok sa mga rutang patungo sa bagong mundo. Maingat na lumapit ang malayang hukbong dagat. Ang mabilis nilang mga barko ay umuusad sa pagitan ng mga hindi matatag na agos. Sa kabila, sinusunod ng koalisyon ang mga utos ni Ilian nang hindi alam ang kanyang tunay na layunin. May ilang kapitan, naniniwalang ipinagtatanggol nila ang kanilang hangganan, na minsang umaatake sa malayang hukbo nang hindi nauunawa ang hindi iyon ang tunay nilang kaaway. Ang mga sagupaang ito ay nagmula sa isang matandang hindi pagkakaunawaan. Ang koalisyon ay pangunahing nagsisikap pigilan ang paglawak ng kontinente. Ang malayang hukbo ay naniniwalang sila ang tuwirang pinupuntirya. Iniisip ng bawat panig na pinoprotektahan nila ang kanilang lupain. Wala sa kanila ang nakauunawa na iisa lamang ang kanilang kinakalaban, na dadala sila sa isang digmaang hindi nila sinadya. Pagkaraan ay nakita ni Dorian ang malalaking anino ng mga dambuhalang barko ng koalisyon. Inilalarawan ng mga sasakyang ito bilang gumagalaw na pader ng karagatan. Hindi nagbago ang kanilang misyon. Hinaharangan nila ang kontinente ng may hindi matitinag na pasya, tapat sa planong binuo ni Ilian 20 taon na ang nakaraan. Pagkatapos may isang barkong humiwalay sa kaguluhan. Mas malaki at mas madilim, umuusad ito ng may malamig na katiyakan. Ang mga itim nitong layag na may gintong gilid ay lumulusot sa usok. Ang katawan nito ay may bakas ng hindi mabilang na mga labanan. Walang pag-aalinlangan. Iyon ang royal na barko. Ang sahari ng mga pirata. Nang inag ang dugo ni Dorian. Buong buhay niya hinintay ang sandaling ito. Ang barkong iyon ang sagisag ng kanyang puot, ng kanyang mga sugat at ng anino ng nawawalang ama. Walang pag-aantalat, itinuro niya ang kanyang sasakyan patungo sa itim at gintong watawat, binaliwala ang mga babala ng kanyang mga opisyal. Sa paligid niya, nagliliyab ang dagat. Nagsasalubong ang mga putok. Itinutulak ng kontinente ang kanilang hanay. Humihigpit ang hawak ng koalisyon. Sa gitna ng unos na ito, patuloy na umuusad si Dorian, ginagabayan ng isang obsesyon na hinubog mula pagkabata. Iisa na lamang ang kanyang nakikita, ang Pirate King. Ang taong pinuntahan niya upang patayin. 20 taon nang naghahari si Ilian sa Pirate Coalition na may malamig na determinasyon. Ang kapangyarihan niya ay hindi ipinanganak sa ambisyon kundi sa pangangailangan. Tinanggap niya ang trono upang mapanatili ang kaayusan matapos ang pagkamatay ng kanyang naunang pinuno. Ang pasyang iyon ang naghatol sa kanya sa isang malalim na pag-iisa na natatakpan lamang ng awtoridad. Iginagalang ng coalition ang kanyang lakas. Sumusunod ang kanyang mga kapitan nang hindi nalalaman ang kanyang lihim na dahilan. Para sa kanila, isa siyang walang awa na pinuno na nagtatanggol sa kanilang hangganan. Hindi nila alam na bawat labanan laban sa kontinent ay bahagi ng isang personal na misyon. Tahimik niyang pinoprotektahan ng New World upang mapanatili ang pamilyang iniwan niya. Hinubog ng mga taon ng pamumuno ang isang lalaking malayo sa iba. Dinadala niya ang bigat ng bawat desisyon. Ang mga barkong nawala, ang mga tripulanteng isinakripisyo at ang marurupok na alyansa ay bumuo ng painang hindi niya ibinahagi kanino man. Kahit ang mga tagumpay ay tila hungkag na para bang pinapaalala lamang ang lahat ng kanyang nawala. Ang kasalukuyang labanan ay muling nagising ang kanyang mga pagdududa. Pinagmamasdan niya ang dagat mula sa deck ng kanyang royal ship. Halos matakpan ng usok ang abot tanaw. Alam niyang naiiba ang laban na ito sa mga nauna. May dala itong bagong tensyon na parang ang mismong puwersa ng karagatan ay naghahanda para sa isang mahalagang sandali. Nanatiling nakatuon ang kanyang crew. Kilala ng mga mandaragat ang taktika ng kontinent at marunong hulaan ang unang galaw. Ang royal ship, malaki at matatag, ay mabagal na sumusulong sa pagitan ng mga alon. Ngunit naramdaman ni Ilian ang isang hindi maipaliwanag na pangamba. May paparating. Isang presensyang hindi niya mapangalanan. Hindi niya alam na ang presensyang iyon ay nagmumula sa New World. Isang binata ang papalapit sa kanya, dala ang galit at sakit. Hindi niya maisip na magtatagpo ang landas niya at ng sarili niyang anak. Hindi niya alam na ang batang iniwan niya 20 taon na ang nakaraan ay naging isang determinadong mandaragat. Sa dagandong ng mga putok, naramdaman ni Ilian ang pamilyar na kirot.
Alaala ni Maylis ng kanyang pag-alis at ng batang hindi niya nasalayan lumaki. Ang mga kaisipang pilit niyang ibinabaon ay bumalik na parang mga alon na hindi mahulaan. Nilabo nito ang kanyang paghatol at pinaalala ang halaga ng kanyang mga pinili. Ang karagatan, saksi sa kanyang mga laban, ay tila huminto sa paghinga. Itinaas ni Ilian ang kanyang mga mata sa mga barkong papalapit. Hindi pa niya alam na ang laban na ito ang magpapasya sa kanyang kapalaran. Ang pasanin ng trono ay hindi kailanman naging ganito kabigat. At sa malayo ay sumusulong ang silweta ng barkong magbubunyag ng katotohanang tinatakasan niya sa loob ng 20 taon. Sumulong ang barko ni Dorian sa gitna ng ingay ng putukan. Hinahampas ng mga alon ng katawan ng sasakyan na tila nagbabadya ng hindi maiiwasang tadhana. Sa gitna ng unos, iisa lamang ang nakikita niyang layunin. Ang royal ship ay nakatayo sa kanyang harapan, dala ang lahat ng sugat ng kanyang pagkabata. Nang magbanggaan ang mga katawan ng barko, isang mabigat na ugong ang yumanig sa mga deck. Tumalon si Dorian patungo sa kalabang sasakyan, tinatawid ang nagbabagang usok. Tumitibok ang kanyang puso kasabay ng kanyang paghihiganti. Bawat hakbang ay naglalapit sa lalaking itinuturing niyang dahilan ng kanyang sakit. Wala nang makakapigil sa kanya. Nakatayo si Ilian sa gitna ng deck, isang madilim na anyo sa ulap ng pulbera. Pinagmamasdan niya ang binatang papalapit nang hindi alam kung sino ito. Para sa kanya, isa lamang itong panibagong kalaban na hinubog ng karahasan ng dagat. Wala pang pahiwatig ng katotohanan. Biglang sumiklab ang duwelo, mabilis at marahas. Nagbanggaan ang mga talam sa matinding ritmo. Umatake si Dorian dala ang galit na naipon sa buong buhay. Naniniwala siyang kaharap niya ang pumatay sa kanyang ama. Ang bawat galaw ay may bigat ng isang nakaraang hindi kailanman kinwestiyon. Sinalag ni Ilian ang mga atake sa katumpakang hinasa ng dekada ng pakikipaglaban. Ngunit may detalyeng nakatawag ng pansin niya. Sa leeg ni Dorian ay kumikislap ang isang pendant sa liwanag. Nakilala niya ang hugis nito. Kay Maylis iyon. Isang simbolong hindi niya nakalimutan kahit lumipas ang mga taon. Isang malamig na alon ang dumaan kay Ilian. Bumaba ang kanyang tingin sa sariling dibdib kung saan nakasabit ang ikalawang pendant, kambal ng una. Naunawaan niya, ang binatang nasa harap niya ay may dalang pamana ng kanilang nawalang pag-ibig. Isang hindi maiiwasang katotohanan ng sumibol. Ang mandirigmang ito ay ang kanyang anak na lumaking malayo sa kanya. Napatras si Ilian at naramdaman ng pag-alis ng kanyang lakas. Sa isang hiningang halos mapunit sa sakit, binigkas niya ang pangalan ni Maylis habang nakatingin sa pendant ni Dorian. Lumabas ang salita sa kanyang labi na parang huling pag-amin na puno ng lahat ng hindi niya nasabi. Sa kanyang pagbagsak, bumuka ang kanyang kasuotan at lumitaw ang sarili niyang pendant. Nakita ito ni Dorian. Ang parehong hugis, ang parehong marka, ang parehong ukit na para sa pagsasanib sa kanya. Ang pangalang binigkas at ang titig sa bagay ay naglinaw ng lahat. Tinamaan siya ng katotohanan na parang malamig na alon. Naunawaan ni Dorian na napatay niya ang sarili niyang ama. Wala nang pagbabalik. Ang deck sa paligid niya ay tila naglaho. Ang dalawang pendant na pinagtagpo ng pagkakataon ay naghayag ng lihim na matagal itinago ng dagat. Ang kanyang paghihiganti ang Som Iris sa nag-iisang taong maaaring nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Unti-unting lumayo ang labanan na parang ang dagat mismo ay ayaw gambalain ang sandali. Nanatiling nakatayo si Dorian malapit sa katawan ni Ilian. Hinahatak ng hangin ang mga layag habang dumudulas ang mga alon sa gilid ng barko. Ang katahimikan ay dumating na mas mabigat pa sa usok ng mga kanyen. Sa paligid niya, pinagmamasdan ng mga mandaragat ang eksena ng walang pag-unawa. Bumagsak ang Pirate King ngunit walang sigaw ng tagumpay na umangat sa deck. Walang naramdamang tagumpay o ginhawa si Dorian. Parang nakapigil ang kanyang paghinga. Ang katotohanan ay nagsara sa kanya na parang bagyong nasa loob. Mahinang kumikislap pa ang pendant ni Ilian. Ganap nitong kinukumpleto ang kay Dorian. Ang simbolong hindi pinansin sa napakaraming taon ay nagbunyag ng kwentong walang nagsabi sa kanya. Naunawaan niyang walang batayan ang kanyang galit. Hindi kailanman ang kanyang kaaway ang kanyang pinaniwalaan. Tila nakikinig ang dagat sa kanyang sakit. Nagdala ang hangin ng amoy ng asin at abo. Biglang naunawaan ni Dorian ang lawak ng kanyang ginawa. Napatay niya ang lalaking lihim na nagtatangkang protektahan ng New World. Sinira niya ang kapalarang hindi kailanman naghangad man akit sa kanya. Nanatiling malayo ang crew ng Free Fleet, batid na walang salitang makapagpapagaan sa sandaling ito. Hinawakan ni Dorian ang pendant ng kanyang ama. Natagpuan niya roon ng isang maliit na marka, kapareho ng inukit ni Maylis sa kanya. Isang simpleng kilos na nagpatunay sa katotohanang hindi na mababago. Ngunit habang pinagdaraanan niya ang pagbubunyag na ito, may isang mapanuring tingin na tumuon sa kanya. Ang anak ng isang tenyente ni Ilian ay nakatayo sa hulihan ng deck.
Ang kanyang mukha ay nanigas sa galit at sakit. Nauunawaan din niya ang nangyari at may itinuturo ng may sala. Para sa lalaking iyon, hindi nawawalang anak si Dorian. Siya ang pumatay sa haring ipinangako niyang paglingkuran. Ang galit niya ay umuugat sa parehong hindi pagkaunawang minsang nagpaalab sa galit ni Dorian. Isang bagong puot ang ipinanganak, tahimik ngunit tiyak. Ang dagat, walang pakialam sa tadhana ng tao, ay nagpatuloy sa paggalaw. Pinatuyo ng hangin ang dugo sa deck na para bang binubura ang bakas ng trahedya. Doon naunawaan ni Dorian ang sinasabi ng matatanda. Sa karagatan, ang paghihiganti ay walang wakas at walang pinuno. Lagi itong bumabalik dala ng asin at alon. Hindi tunay na nagtatapos ang siklo. Sa dagat, bawat kilos ay nagiging alon na tumatawag sa susunod at inuulit ng mga tao ang parehong pagkakamali habang inaakalang inaayos nila ito. Hindi humahatol ang dagat, sinasalamin lamang nito ang kanilang mga pinili.